Hindi ko masyado naintindihan yung ganun. Mach 2.8. Kamustahin muna natin ang flood control project ng Department of Public Works and Highways, NCR. Makakasama natin si Director Loretta Malaluan. Director Malaluan ng National Capital Region ng DPWH. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga po at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Director, this is Aljo Bendijo. Naka-live na po tayo sa DZXL News 558 RMN Manila. Kahapon, in fact, itong mga nakalipas na mga araw, panahon na talaga ng tag-ulan. Bandang hapon, nagkakaroon tayo ng mga tawag dito, mga pag-ulan. And ipinagtataka ng ilan natin mga kababayan, despite of the fact na mayroon po tayong flood control projects, DPWH, MMDA, yan po ang ipinagmamalaki po ng pamalaan. 15 minutes to 30 minutes na ulan, ma'am. Grabe ang baha. Ano po nangyari sa... kukuha lang po kami ng update sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa MMDA sa flood control project po sa NCR. Opo, bali nito pong mga nakaraang araw po ay nagkaroon din po ng mga meetings tungkol nga po sa pagbaha dito sa Metro Manila. At yun nga po, nagkakaroon kami ng clean-up operations kasama po ang MMDA. Subalit dahil nga po sa mga pag-ulan, ang isa pong nakaapekto ng mga nakaraang araw ay yung malaking volume po ng ulan na ibinabagsak na kung saan yung pong mga tubig natin kung saan po natin ipapump out sa mga kailugan, yung ating mga tubig baha ay mas mataas po ang level kaysa dito sa ating mga pumping stations. Kaya po mabagal, hindi po na ipapump out kaagad yung mga tubig. Opo. Pangalawa po, nung nag-clean up operations ang MMDA ay tonelada pong mga basura ang nakuha dito sa ating mga daan ng tubig at ganun din po sa mismong pumping stations po natin. So disiplina pa rin talaga nagilan natin mga kababayan. Opo. Kaya may hinihikayat ko po dito sa palatuntunan natin na Direktor, na itapon sa tamang tapunan yung mga basura. Opo. Opo, kahit po gaano ka-efficiente o yung ating mga flood control structures po, kung ang tulad ng pumping stations, kung ang mahihigop naman ay mga basura ay masisira at magkakaroon po ng delays sa paghigop po ng mga tubig papunta po dun sa palabas dito sa kumusta na po yung slope protection po ng ating mga kababayan po dyan sa Baseco? At tuloy-tuloy naman po ang paggawa doon at inaasahan po natin na ito po yung makukumpleto para po makatulong din po sa ating flood control po. Okay. Saan pa pong mga lugar sa Metro Manila ang tinututukan po ng DPWH upang sa ganon ay fully ma-implement na po natin ang cohesive flood control master plan? Ang isa pong tinitignan natin ngayon, ganun na rin po ito inatas din na Pangulong Bongbong Marcos, ay yung ating drainage master plan sa kabuuan po ng Metro Manila. Kasi alam naman po natin, yung iba natin drainage ay more than 50 years na po at medyo maliliit na kung saan kaya po nagbabara din kung may mga basura. Pinag-aaralan na po namin yung study na ginawa ng JICA. Sa ngayon po may ginagawa din po ang World Bank na updating. At ang mga local government units po natin ay karamihan po sa kanila ay meron na nagawang master plan na kung saan po pagsasama-samahin natin para po makabuo ng isang drainage master plan po dito sa kabuuan ng Metro Manila. Opo. Ano pa pong mga lugar maliban po doon sa pagkakakumpleto na ng flood control project worth around 96 million piso yata yan na nabigyan po ng benepisyo?
ang mga residente dyan sa Baseco Compound Support Area sa Manila. Ano po pong mga phases ng slow protection project ang tinututukan po ngayon ng DPWH? Dito po sa Malabon na Botas po natin Opo. ay kinukumpleto po natin. May mga gaps pa po tayo sa mga tools natin para nga po yung tubig baha ay hindi rin pumasok. At yung pong ating navigational gate sa Nabotas po ay inaasahan po na matatapos na natin ang pagre-repair para po hindi pumapasok ang tubig baha po sa Kamanaba area or dito sa may Malabon na Botas area po. Okay, sige. All right. Thank you so much, Director Loretta Malaluan ng DPWH. And good morning. Magandang umaga po at mabuhay kayong lahat. Good morning! Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Okay, sige.